So hello guys, may nakita ako ngayon dito sa ating radiator hose na leak. Ito yung part kung saan nag-leak dito sa may neck niya, no? Yan. So, papalitan natin yan. So, tatry muna natin mag-drain ng coolant para mapalitan natin tong ating connector, no? So, nagamit na natin siya ng mga 2 years. Ayan. So, parang almost 2 years na rin, no? Kasi, kung matatandaan nyo dun sa vlog ko, bumili tayo nung pampalit sa kanya pero hindi natin naikabit at nakalipas na yung 1 year. So, sinulit muna natin itong connecting hose natin. So ito yung ipapalit natin guys, aluminum. Yan, para wala nang putok-putok, no? Sana kasukat. So doon sa vlog ko naman dati, kasukat naman halo siya dun sa itsura niya. Yan. Ito siya. So ito nga pala ay nagkakahalaga ng parang 230 pesos. Na-order natin sa Lazada. So ang ginawa ko guys, ayan, meron akong hose malapit dun sa ating drain plug. Ayan, para pag drain natin, itututok natin yung hose. Ayan, so may hose tayo dyan para may tutok natin dun sa drain plug. Ayan, so yun yung drain plug. Tapos meron tayong planggana sa ilalim. Ilalim na, tapos nandyan yung hose para yung coolant, kasi kasasalin lang natin ng coolant para ano na lang, ipipilter na lang natin para yun yung gagamitin natin ulit dito sa radiator system natin. Isang linggo pa lang tayong palit nito eh. Yan. So try muna nating mag-drain. Katagalan lumulutong, no? Kasi kailangan palitan din kasi para hindi kayo masabugan o maputukan sa daanan. Ayan, so ito yung coolant natin. Tabi muna natin. So sunod natin tatanggalin yung battery kasi yung connector nung ating hose na nakakapit doon sa ating may battery holder doon sa ilalim, no? So yun, tanggalin natin siya. So tanggalin muna natin tong negative connection natin. So pag magtatanggal kayo nito, dapat negative, then positive, tapos pag magbabalik, positive, negative. Okay, para safe. So natanggal na natin. Tapos ito naman, positive. Kaya na. Then ating put. Tapos ito ang tornilyo. Then yung battery natin, tanggalin natin. Then itong pan, ayan, yung pinag-uupuan niya. Yan. So after that guys, tatanggalin natin tong tornilyo. Ayan, kasi yan yung kumakapit dito sa ating holder. Linisin ko muna to para mamaya hindi pumunta doon yung mga alikabok at saka mga dumi dito sa pag binuksan na natin itong mga hose natin. So mapapansin nyo may mga puti-puti na siya. So ibig sabihin ay talagang siya ay natatanggal, no? Yung meron na siyang mga leak. After this guys, kakalisin na natin yung hose clamp. Tatlo yan, isang maliit tapos dalawang malaki. So unahin na natin itong maliit kasi dito nag-lilik. So yan, gamit tayo ng pliers, angat natin to. Yun. Tapos unti-unti nating bunutin.
Yan. Tapos, ito namang malaking clamp. Ayan. Tandaan nyo, ito yung isa natin pinalitan, kaya na sira yung ating dito, kaya nagpalitan ng boom radiator. Then, nung nakita natin ito may mga leak, ayan. So, atin ang pinaghandaan. Kaya bumili na agad tayo nun 1 year ago. So, dito naman tayo sa kabila. So pagkahubad niya, ganyan. So alisin na natin yung hose. Para matanggal yan, iikot-ikotin lang natin. So ayun siya. Ganun lang naman kadali yun. At nakikita nyo may mga puti-puti na siya, guys. Ano? Nabubulok na yung hose natin. May matapon na coolant. Ito, ayan guys, kung mapapansin nyo, ma-brown na yung plastic. Ayan. So pag tagal-tagal nyan guys, ano yan, malulutong na, mababasag na. So mapuputokan kayo sa biyahe. So para maiwasan natin, ayan nga, malalakas na yung tagas. Tapos ito, nilagyan ko lang ng repair to eh. Ayan. Kasi medyo tumatagas-tagas na siya dati dyan. Ayan. So ito yung ipapalit natin, aluminum na, para wala na siyang putok-putok. Ayan, magka-size naman siya. Ayan o. Ayan. Magka-size naman. Okay. Tapos yung pasukan ng hose. Tignan muna natin itong mga hose para paglagay natin ng beta gray, lalagyan natin siya ng beta gray para mas makapit siya. Tignan natin ano makapit naman yan. Tapos pasok natin itong hose. Tapos yung clamp. Yun. So lagyan na rin natin ng beta gray. Paikot. Okay, then magre-refill na tayo ng ating coolant. Yan. So yun na lang gagawin natin. Ay, babalik pa pala natin yung battery. Tapos refill ng ating coolant. Balik nito guys, ayan, nilinisan muna natin para maganda yung malinis yung pagbabalik natin. Tapos pagbabalik dito sa plate, etong plate niya, itong butas na to, kailangan mag-swak dun sa butas ito, sa baba. So meron yung palatandaan, meron yung arrow, dapat nakaturo yan sa inyo, towards you, hindi palayo, para lapat yung ating plate. Na si battery.
I-align nyo na lang ng maayos, oh. And kung kanina, nauna natin is tanggalin is yung negative. Ngayon, positive muna, then negative. Then, magsasalin na lang tayo ng coolant. Yan. So, magsasalin tayo ng coolant. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng basahan tong panel natin para yung isasalin natin coolant, masala natin. So, ayan guys, i-bleed na lang natin to and then ready to go na tayo. So, sana lang hindi tumagas bukas dito, no, walang tumagas na coolant bukas pag ginamit natin. So hopefully ayos naman yung gawa natin. Nilinisin ko na lang yung mga part na natuluan ng coolant para hindi siya mamuti pagka natuyo yung coolant natin. Yun lang po. So alam niyo na naman yung process ng pagbi-bleed natin. Papada rin natin sa sasakyan. Paikutin natin yung fan ng ilang beses para ma-bleed siya or itakbo nyo siya. Then, dito na lang kayo magta-top up sa reservoir natin. Alright, so siguro piminibag na naman ako kapapinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa ba nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!